Mga Kawikaan, ika-29 na kabanata. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla. Ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ang magustuhin sa kaalaman ay nagbibigay galak sa magulang. Ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan. Ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman. Ang kunway pumupuri sa kanyang kapwa ay nag-uumang ng bitag na sa sarili inihahanda. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan. Ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap. Ngunit ito'y baliwala sa mga taong swapa. Ang anak mo'y busugin sa pangaral, at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Ang bansang walang Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Ang utusan ay di matututo dahil lamang sa salita, pagkat di niya susundin kahit ito'y maunawa. Mabuti nang di hamak ang hangal, kaysa taong ang sinasabi hindi na tinitimbang. Pag ang utusan ay iyong pinalayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Ang makipagsabuatan sa magnanakaw ay mahirap na kalagayan. Pag nagsabi ng totoo, ipabibilanggo ng hukuman. Ngunit parurusahan naman ng Diyos pag ang sinabi kasinungalingan. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong. Ngunit sa lahat ng bagay, ang nagpapasyay ang Panginoon. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid, ang masasama naman sa matuwid na gagalit.